Matagal nang tinanggap ng babaeng si Emma na ang lalaking pinili niyang mahalin ay hindi buong-buo na sa kanya dahil kahati niya ang kanilang bayan para sa mga responsibilidad ng kanyang asawa. Isa kasing sundalo ang asawa niyang si Todd Weaver na kung saan ay may posisyon itong US Army First Lieutenant. Noong magkakilala sila ng kanyang asawa, ay nagtitraining na ito para makapasok sa army. At ni minsan sa buhay ng babaeng si Emma ay hindi niya pinangarap ang magkaroon ng isang sundalong asawa. Sa katunayan niyan, may mapait siyang karanasan sa mga sundalo dahil ang kanyang ama ay isang dating sundalo na kung saan ay simula nga noong umalis ito sa kanilang bahay ay hindi niya na ito muling nakita pa. At ang nabalitaan na lamang nila tungkol sa kanya ay namatay ito sa digmaan. Nakita ni Emma kung paanong nalugmok at nadepress ng sobra ang kanyang ina. Sa loob ng napakaraming mga linggo, buwan at taon ay wala itong ginawa sa buhay kundi umiyak na lamang habang sinusubukan itong labanan ng kanyang buhay dahil noong mga panahong ito ay maliliit pa si Emma at ang kanya pang isang nakababatang kapatid na babae. Kaya simula noon ay pinangako ni Emma sa kanyang sarili na hindi siya magmamahal ng isang sundalo o magkakaroon man ng koneksyon sa mga taong katulad noon dahil ayaw niya nang maranasan ang naranasan ng kanyang ina. Ngunit talaga namang napakaraming mga pangyayari sa buhay ang hindi mo aasahan dahil kung ano pang bagay ang pinaka-iniiwas-iwasan ng babaeng si Emma ay yun pa pala ang nakatadhana sa kanya. Ilang beses naman nang nagkaroon ng kasintahan si Emma. At ang bawat isa sa mga nagiging boyfriend niya ay sinisigurado niya na hindi gustong maging sundalo o isugal ang kanilang mga buhay para sa bayan. Ngunit sa bawat mga kasintahang natatagpuan niya ay hindi sila nagtatagal. Dahil napapansin niya sa mga ito na wala silang mga pangarap sa buhay. At ang tanging bagay lamang na gusto nila ay ang mag-aliw, magsaya at hindi isipin ang kinabukasan. Nang dahil doon ay unti-unti nang nawawala ng tsansa si Emma na mahanap pa ang lalaking para sa kanya. Pakiramdam niya ay kailangan niya na lamang natanggapin na masyadong mataas ang kanyang standards para sa lalaki at wala din naman siyang balak na ibaba ang kanyang standards dahil hindi rin basta-bastang babae si Emma kung saan ay nagtuturo siya sa isang tanyag na universidad. Nakagraduate siya bilang isang guro at ang mga estudyanteng tinuturuan niya ay ang mga future lawyer sa kanilang bansa. Umabot na nga sa punto na tinanggap na lamang ni Emma na tanging magulang at kapatid niya na lamang ang kanyang iintindihin sa buhay. Ngunit nagbago ang lahat nang makakilala ang kanyang mas nakababatang kapatid sa kanya ng nobyo nito. Talaga namang napakahirap para kay Emma na tanggapin na aalis na ang mas nakababata niyang kapatid sa kanya na si Queenie. Umikot lamang kasi ang buhay ni Emma sa pag-aalaga sa kanyang nanay at pagbibigay ng mga kinikailangan ng kapatid niyang si Queenie. Pero ngayon na nakahanap na ito ng kanyang mapapangasawa, ay oras na para umalis ito sa kanilang bahay at magsimula ng sarili niyang pamilya. Masaya naman si Emma sa naging desisyon ng kanyang kapatid pero hindi niya maiwasang malungkot lalo na at tila ba nabawasan pa ang membro ng kanilang pamilya sa pag-alis ni Queenie. Huwag kang mag-alala ma, nandito lang po ako. Ako po ang mag-aalaga sa inyo. Ako ang magbabantay. Pagpapangako ni Emma nang minsan ay makita niyang umiiyak ang nanay niya dahil nalulungkot ito sa pag-alis ng kanyang anak na si Queenie. Naging masipag sa pagtatrabaho si Emma na kung saan ang focus niya na lamang sa araw-araw ay ang mabigay ang pangangailangan ng nanay niya at masagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Hanggang sa isang araw nang palabas na siya sa universidad na pinapasukan niya, ay may nakita siyang grupo ng mga sundalong nagkukumpulan sa labas. Aba syempre bilang babae na iniiwasan ng mga sundalo, ay agad siyang naghanap ng iba pang daan kung saan siya pwedeng maglakad nang hindi siya nakikita ng mga ito, na para bang isa siyang kriminal na tinatakasan ng batas. Ngunit talaga namang nagkakamali si Emma dahil hindi niya matatakasan ang tadhana. Nang mapagkakataon nito ay may hawak-hawak siyang kape na in-order niya sa kantin nila. Nakasanayan na kasi ni Emma na uminom ng kape habang nagdadrive siya pa uwi ng kanilang bahay. Pagod na rin si Emma noong araw na iyon at talaga namang makakatulong ang kape na ito para kahit papaano ay mabuhayan siya
at maisaayos niya ang mga bagay-bagay sa kanilang bahay. Ngunit dahil sa pagmamadali ng paglalakad ni Emma ay hindi niya inaasahan na meron pala siyang makakasalubong na kung saan habang nakatitig siya sa kalsada habang naglalakad ay aksidente niyang nabangga ang isang lalaki na pasalungat naman ang direksyon sa kanyang nilalakaran. Nang iangat ni Emma ang kanyang mga mata upang tignan kung sino ang lalaking ito na natapunan niya ng kape, ay nakita niya na naka-uniforme ito ng isang sundalo. Hindi siya makapaniwala dahil tinatakasan niya ang mga sundalo sa labas ng kanilang universidad. Pero ito siya ngayon, nakabangga ng isa sa mga ito at natapon pa ang kape sa uniforme niya. Pero kumbinsido pa rin si Emma na kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang kailangan upang maiwasan ng sundalong ito. Kaya naman, agad siyang nanghingi ng pasensya. Pasensya na kayo, hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Saad ni Emma habang pinupunasan ng panyo ang uniforme ng sundalo. Nang biglang hawakan siya nito. Huwag kang mag-alala. Okay lang yun. Ako nang bahala kasi magpapalit na rin naman ako ng uniform. Pawis na din ako sa buong maghapon kong duty. Pagpapaliwanag ng sundalo. At pagkatapos ay doon na napatitig si Emma sa mukha nito. Pagkatitig niya pa lamang sa mukha ng sundalo ay doon niya napagtanto kung gaano ito katipuno. Magandang pangangatawan ng sundalong ito. May kulay bughaw na mata at mahabang mga pilik mata. Meron din itong gupit na pangsundalo. At dahil doon ay hindi makapaniwala si Emma na naaalala niya ang tatay niya sa sundalong ito. At maraming mga pakiramdam na bumabalik sa kanya. Dahil sa katunayan niya noong bata siya ay gustong gusto niya ang maging isang sundalo. Lagi niyang tinititigan ang uniforme ng kanyang tatay. At natutuwa din siya tuwing bagong gupit ang tatay niya na para bang unti-unti na nitong hinuhubog ang kanyang pangarap mula sa kanyang pagkabata. At kung hindi sana nangyari ang trahedyang iyon ay siguradong nagpalista na rin siya para maging isang sundalo ngayon. Hindi na nga may alis pa ni Emma ang kanyang mga mata sa pagkakatitig sa mukha ng sundalong nasa kanyang harapan. Mas matangkad ito sa kanya ng isang talampakan kaya naman halos nakatingala siya habang tinitignan ng mukha nito. Miss, okay ka lang ba? Nasaad ng sundalo habang tinatapik si Emma. At doon ay muling nagkamalay si Emma mula sa kanyang malalim na pag-iisip habang nakatitig sa mga mata ng sundalo. Ay, pasensya na po kayo. May naisip lang po ako. Pagpapalusot ni Emma. Ngumiti naman ang sundalo at napakamot ito sa kanyang ulo. Sige na miss, ako nang bahala dito. Mukhang nagmamadali ka pa yata. Magpapalit na rin ako ng uniform. Saad ng sundalo at binitawan na ang pagkakahawak sa mga braso ni Emma. At pagkatapos ay naglakad na ito ng paunti-unti palayo sa direksyon ni Emma. Pero ang susunod na kaganapan ay talaga namang hindi inaasahan ni Emma. Habang papalayo kasi ng papalayo ang sundalo, pakiramdam ni Emma ay may isang importanteng bagay siyang pinapalagpas. Pakiramdam niya na hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataon na ito. Kaya bago pa man tuluyang makalayo ang sundalo sa kanya, ay tinawag niya ito. Sir, wait lang po. Nang sabihin ito ni Emma ay napatakip siya sa kanyang bunganga. Maging siya ay nagulat sa kanyang ginawa. Hindi siya makapaniwala na ang taong sobrang iniiwas-iwasan niya ay ngayon siya pa mismo ang tatawag dito. Napalingon naman ang sundalo sa kanya na merong pagtataka sa kanyang muka. Lumapit ito kay Emma. Bakit? Okay ka lang ba? Napasok ka ba ng kape? Saad nito sa kanya. Nang dahil sa sinabi ng sundalo ay namula ang pisngi ni Emma. Hindi siya makapaniwala na ganito mag-alala ang lalaki sa kanya kahit pa bago pa lamang silang magkakilala. Sa katunayan niya ay siya naman ang nakatapon ng kape pero ito pa ang nag-aalala sa kalagayan niya. Napayuko si Emma at hirap magsalita. Hindi. Kasi gusto ko sanang malaman ang pangalan mo. Saad ng babae habang hindi makatitig ng matuwid sa sundalo. Ganun ba? Kala ko naman kung ano. My name is Todd. At ikaw? Saad nito habang nakatitig kay Emma. I'm Emma. Nice to meet you, Todd. Saad ni Emma na nahihiya-hiya pa. Natawa naman ang sundalo sa kanyang reaksyon. So, bale, una na ako? Saad ng sundalo sa kanya matapos ang ilang sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sige, ganito na lang. Hindi ko alam kung anong gusto mo pero okay lang bang makuha yung number mo?
Saad ng sundalo na ikinagulat ni Emma. Hindi siya makapaniwala na ganito kabilis sasabihin ng sundalo ang mga bagay na ito sa kanya. Pero hindi na rin naman siya nagpatumpik-tumpik pa at agad niyang ibinigay ang kanyang number sa sundalo. Okay, great. Tawagan na lang kita ha. Nice to meet you again. Muling saad nito at naglakad na papalayo. Habang naglalakad ang sundalo ay pinagmamasdan lamang ni Emma ang kanyang likod na halatang maskulado at galing sa training. Iniisip ni Emma na napakasarap yakapin ng likod ng sundalong ito. Ano ka ba Emma? Kung ano-anong pinag-iisip mo? Okay, mag-focus ka. Mag-focus ka. Bakit mo binigay yung number mo sa kanya? Naku, patay-tahay nito. Okay, kailangan ko siyang iwasan. Wika ni Emma sa kanyang isipan habang sinusubukan na iproseso ang mga nangyari noong hapon na iyon. Pero hindi pa rin naman maiwasan ni Emma na hintayin ang text o tawag mula sa lalaking si Todd. Kahit sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng mahulog sa isang sundalo, ay hindi niya pa rin naman mapigilan. At meron pa rin naman siyang pag-asa na sana nga ay anumang oras noong araw na iyon ay tumawag ito sa kanya. Ngunit 2 araw ang makalipas ay hindi siya nakatanggap ng text o tawag mula kay Todd. Kaya naman unti-unti niya nang tinanggap na isa lamang yung saglitang engkwentro at hindi na mauulit. Kahit papaano ay gumaan din ang kanyang kalooban dahil nakatakas siya sa posibilidad na mahulog sa isang sundalo na pinaka iniiwas-iwasan niya. Ngunit 1 linggo ang makalipas simula ng kanilang engkwentro. Habang palabas sa Emma mula sa universidad na pinapasukan niya, ay may naaninag siya na isang sundalong nakatayo mula sa malayo. Noong una ay hindi naman siya nag-iisip ng kung ano-ano pa man. Kaya naman dumiretso lamang siya sa paglalakad. Ngunit unti-unti na siyang nakaramdam ng kakaiba nang mapagtanto niya na papalapit ng papalapit ang lalaking nakasuot ng uniforme ng sundalo sa kanya. Sino siya? At anong gusto niyang gawin sa akin? Pag-aalalang tanong ni Emma sa kanyang isipan habang pinapanood ang sundalong paunti-unting lumalapit sa kanya. Sinusubukan niyang iwasan ito ng tingin pero halatang papunta sa kanyang direksyon ng paglalakad nito hanggang sa maaninag niya ang isang pamilyar na muka. Todd? Wika niya nang makita ito sa malapitan. Oo, ako nga. Emma, naalala mo pa ba ako? Saad ng sundalo habang nakangiti. Talaga namang napakamatipon ng sundalong ito. Ang mga ngiti nito ay siguradong mahuhulog ang kahit na sinong mga babae. Habang si Emma naman ay pilit na iniiwasan na tignan si Todd. Bakit ka naparito? Saad ng babae habang nakatingin sa malayo. Emma, ilang beses kitang tinawagan. Tinext pero hindi ka sumasagot. Gusto ko lang tignan kung okay lang ba ang kalagayan mo. Medyo nag-alala lang din ako sa'yo. Saad ng sundalo kay Emma na ikinagulat ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Emma at napatingin siya sa mata ng sundalo. Anong ibig mong sabihin nag-text o tumawag? Hindi nga ako nakatanggap ng tawag o text sa'yo. Ni yung anina mo hindi ko nakita buong linggo. Saad ni Emma. Maya-maya pa'y pinakita na ng sundalo ang kanyang mga text at tawag na hindi sinagot ni Emma. Na lalo pang ikinagulat ng babae. Wait nga lang, patingin nga yung number na tinitext mo. At nang makita ni Emma kung anong numero ba ang tinitext ng sundalo, doon niya napagtanto na mali ang dulong numero nito kaya naman pala hindi niya natatanggap ang mga text at tawag. O sa madaling salita ay nagkamali si Emma sa nilagay niyang numero. Pasensya ka na, mukhang pagkakamali ko yata to. Kaya pala hindi ko natatanggap yung mga tawag mo. Saad niya habang nakatitig sa telepono ng sundalo. O diba, sabi sa'yo tinatawagan kita eh. Pero ang hindi alam ni Emma ay mas malinis pala ang intensyon ng lalaking ito kaysa sa kanyang inaasahan. Matapos kasing malaman ni Todd na nasa maayos lamang nakalagayan si Emma, ay nagpaalam na itong umalis. Na para bang wala na itong gustong gawin pa, bukod sa alamin lang talaga kung kumusta na nga ba si Emma. Sigurado ka ba? Iyon lang ang gusto mong malaman kung okay lang ako? Saad ni Emma na naguguluhan. Oo naman. Gusto ko lang talaga tignan kung okay lang ba yung kalagayan mo. Sa katunayan nga niyan, 2 oras na ako naghihintay dito. Hindi ko rin kasi alam kung anong oras ba talaga yung labas mo dito. Alam mo na, pag kailangan mo ng tulong, sundalo ako, kaya kitang protektahan. Sigurado ka wala ka namang kailangan. Saad ng sundalo kay Emma. Wala naman. Pag-iling ni Emma.
Kung gano'n naman pala, sige, mauna na ako. Maraming salamat sa oras mo. Saad ng sundalo habang nakangiti. Hindi makapaniwala si Emma na walang ibang gustong gawin ng sundalo sa kanya. Hindi katulad ng ibang mga lalaking nakikilala niya na kung saan ay unang araw pa lamang nilang nagkikita ay inaaya na siya nito na lumabas o di naman kaya ay uminom. Pero talaga namang sa pagkakataong ito ay kabaliktaran ang mga nangyayari. Sa pangalawang pagkakataon na naman kasi, habang naglalakad papalayo ang sundalo, ay muli na naman siyang tinawag ni Emma. Tad, wait lang. Saad nito sa lalaki. Napalingon si Tad sa kanya. Ano yun, may problema ba? Muli niyang pagtatanong kay Emma. Kasi, pagkakamali ko naman yung nangyari kaya hindi ko natatanggap yung mga tawag at text mo. Napagbintangan patuloy kita kanina. Mali ko talaga, sorry. Kaya kung okay lang sa'yo. Ang mga susunod na sasabihin ni Emma ay hindi niya akalain na manggagaling pa mismo sa kanya. Kung okay lang sa'yo, pwede ba kitang ayain magkape ngayong araw? Saad ni Emma. Huwag kang mag-alala, sagot ko. Dagdag pa nito. Napangiti naman ng sundalo sa sinabi niya. Kung ganon, tatanggi pa ba ako sa babaeng kasing ganda mo? Sige lang, magkape tayo. Saad ng sundalo. Sa loob ng coffee store habang nag-uusap sila ay mas lalo lamang nakilala ng babaeng si Emma ang sundalong ito na kung saan ay kaya pala ito sobrang lapit sa kanyang kalooban ay puro babae ang mga kapatid ng sundalong si Tad. Siya ang panganay sa magkakapatid at single mother ang nagpalaki sa kanila. Bakit? Nasaan ba yung tatay mo kung okay lang tanungin? Tanong ni Emma sa lalaki. Wala, iniwan kami. Loko-loko yun ng babae. Bata pa lang ako yung ng babae siya. Alam ko, nasa 5 taong gulang pa lamang ako tapos yung 2 kong kapatid na babae, nasa 3 at 1 taong gulang. Kaya pinangako ko talaga sa sarili ko na hindi ako matutulad sa kanya. Lahat ng babae, hanggang maaari, re-respetuhin ko. Napakalaki ng pagrespeto ko sa mga babae. Ganon din kasi ako pinalaki ng nanay ko. Wika ni Todd. Na lalo lamang nagpaantig sa puso ni Emma. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap ay hindi namamalaya ni Emma na unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaki. Alam niya na halos 1 linggo niya pa lamang itong nakikilala pero sigurado siya sa kanyang nararamdaman. At nabali ang lahat ng paniniwala niya sa buhay tulad na lamang ng pangako niya sa kanyang sarili ni hindi siya mahuhulog sa isang sundalo katulad ng kanyang nanay. Pero paano kung iba naman ang mangyari sa pagkakataong ito? Paano kung maging maayos naman ang kanilang pamilya? Paano kung hindi naman talaga siya matutulad sa kanyang nanay? Handa na ngang sumugal si Emma sa lahat ng mga posibilidad na pwedeng mangyari sa hinaharap. Hindi nga naglaon ay nagpaalam na si Todd kay Emma kung pwede ba itong manligaw. Na noong una ay pinag-isipang mabuti ni Emma. Totoo naman na nahulog na siya sa lalaki pero sigurado na ba handa siyang pasukin ng ganitong relasyon na matagal niyang iniwasan. Pero napakahirap para kay Emma ang hindi mahulog at pumayag sa sinasabi ng lalaki. Dahil napakaraming mga bagay ang kay Todd niya lamang nakita at tuluyang naranasan. Nakita niya na may pangarap sa buhay si Todd at totoo ang nararamdaman nitong pagmamahal sa kanilang bansa. Hindi katulad ng ibang mga lalaking nakilala niya noong una na puro saya, gimmick at kung ano-anong mga bagay lamang ang pinagkakaabalahan sa buhay. Kaya naman hindi naglaon ay napapayag na rin si Emma na ligawan ni Todd. At hindi nga nagtagal ay pinakilala na ni Emma ang lalaki sa kanyang nanay. Noong una ay nagulat ang nanay niya dahil hindi siya makapaniwala na sa isang sundalo lang din pala babagsak ang kanyang anak katulad niya. Kaya naman noong gabi din na iyon ay kinausap niya ng masinsinan ang anak niyang si Emma. Anak, masaya ako para sa relasyon ninyo pero sigurado ka na ba? Sigurado ka na ba sa mga desisyon mo? Pag-aalalang wika nito sa kanyang anak. Matagal ko rin po itong pinag-isipan ma, pero sigurado na po talaga ako. Alam ko na siya po yung lalaking para sa akin at handa na po akong harapin ang kahit na anumang mga bagay na pwede kong maranasan. Basta po makasama ko lang siya. Makabagdamdaming wika naman ni Emma. Ramdam na ramdam ng nanay niya ang pagmamahal na nararamdaman niya patungo sa sundalong si Todd. Kaya naman hindi na nga rin pinatagal ni Emma ang ligawan. Ilang mga buwan kasi ang makalipas ay tuluyan na silang naging opisyal na magkasintahan.
Laking tuwa ni Todd nang marinig niya ang matamis na oo ng dalagang pinakahinihintay niya. Sa katunayan niyan, si Emma ang kauna-unahan niyang magiging girlfriend. At bilang isang sundalo na punong-puno ng dignidad, si Emma rin ang gusto niyang pakasalan at makasama habang buhay. Kaya naman hindi na rin pinatagal pa ni Todd ang pagkakataon. Inaya niyang magpakasal si Emma, na hindi rin naman tinanggihan ng babae. Hanggang sa hindi na nga makapaniwala pa si Emma na ang lalaking natapunan niya lamang ng kape, ngayon ay ang lalaking papakasalan niya at naghihintay sa kanya sa altar. Naging napakasaya ng araw ng kanilang kasal na kung saan ay napuno ito ng sayawan, kantahan at halakhakan mula sa mga bisita. Nagbahagi ang bawat isa ng mga karanasan nila para sa groom at bride at kung gaano sila kasaya sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Pinangako naman ni Todd na alang-alang sa kanyang ina at mga kapatid na babae ay hinding-hindi niya sasaktan ang asawa niyang si Emma. Pero talaga namang nagkakamali siya dahil hindi rin magtatagal ay mangyayari ang pinakakinatatakutang bagay ng babaeng si Emma. Pero bago ang mga problemang kakaharapin ng babaeng si Emma, ay napagkasundoan muna nilang mag-asawa. Natitira sila sa bahay kasama ang nanay ni Emma lalo na at wala rin naman itong pamilya. Malugod na tinanggap ni Todd ang nanay ni Emma bilang miyembro ng kanilang pamilya. Hindi niya iniisip na kaluguhan ito. Sa katunayan nga niyan, masaya siya para kay Emma dahil hindi nito kinakalimutan ang kanyang nanay. Pero talaga namang isa itong crucial na desisyon sa kanilang buhay dahil ang nanay ni Emma ang makakasama niya sa mga panahon na mangyayari ang pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Ilang mga linggo pa lamang kasi matapos ang kanilang kasal ay kumakatok na ang tungkulin na sinumpaan ng lalaking si Todd sa kanyang bayan. Tinatawag na siya sa army. Siya at ang kanyang buong team ay madedeploy sa isa sa pinakadelikadong lugar sa Israel na kung saan ay literal na isusugol nila ang kanilang buhay habang kinakaharap ang mga terorista doon. Noong una ay hindi matanggap ni Emma na ganun-ganun na lamang aalis at babawiin sa kanya ang kanyang asawa kahit pa katatapos lamang ng kanilang kasal. Ngunit ito ang isang bagay na matagal niya nang tinanggap bago pa man sila tuluyang maging opisyal na magkasintahan. Kaya naman tinatagan niya ang kanyang kalooban habang kinakausap ang kanyang asawa. Ipangako mo sa akin na mag-iingat ka dun. Ipangako mo na babalik ka ng buhay dito sa akin. Saad ni Emma na puno ng pag-aalala. Hinalikan naman siya ng kanyang asawa at ngumiti. Pinapangako ko, babalik ako sa iyo ng buhay, buo at walang kulang na parte ng katawan. Ako pa, ang galing-galing ko kaya. Pabirong wika nito habang niyayakap ang kanyang asawa. Pero isang araw bago ang kanyang pag-alis ay nalaman nila ang isang napakasayang balita. Nagdadalang tao sa Emma. Kaya naman mas lalo lamang naging determinado ang lalaking si Todd na bumalik ng buhay at gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makabalik at makitang manganak ang kanyang asawa. Nanghingi rin ito ng pasensya na hindi niya magagawang maalagaan at makita ang pagbubuntis ni Emma. Ang mahalaga, makauwi ka ng buhay dito. Yun ang pinaka-importante. Saad ni Emma habang hinihimas ang mukha ng kanyang asawa. Isang gabi bago ang tuluyang pag-alis ni Todd papunta sa Israel ay nakita ni Emma na may ginagawa ito sa laptop. Naninibago siya dahil hindi naman pala laptop ang kanyang asawa. Han, kakain na tayo. Pag-aya niya dito. Pero napansin niya na nagulat ang kanyang asawa nang ayain niya ito na kumain na para bang may kung anong sekretong ginagawa ito sa kanyang laptop. Oo Han, susunod na ako. Salamat. Ngiting wika nito na tila ba na nervyos. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang ito ng babaeng si Emma at sa halip ay in-enjoy niya na lamang ang mga pagkakataon na makakasama niya ang kanyang asawa bago ito umalis. Nagluto siya ng paborito nitong chicken curry at pagkatapos ay bumili rin siya ng wine na kung saan ay iinumin nila pagkatapos ng hapunan. Naging sobrang memorable ng gabing iyon para sa kanila. Habang pilit na tinatago ni Emma ang lungkot na kanyang nararamdaman. Kung pwede lang sanang hindi na umalis ang kanyang asawa, ay gagawin niya ang lahat. Ngunit, ito ang sinumpaan niyang tungkulin. Kinabukasan, nakaalis na ang asawa ni Emma. Buong araw na umiiyak si Emma at hindi siya makapaniwala na ganun-ganun na lamang
aalis ang asawa niya sa kanya. Alam niya na babalik pa rin naman ito, ngunit nasasaktan siyang isipin na darating ang mga araw na hindi niya ito makikita. Pasekreto siyang pinapanood ng nanay niya. Nalulungkot din ito para sa nararanasan ni Emma dahil ito rin ang naranasan niya noong mga bata pa ang kanyang mga anak. At masakit para sa nanay niya na makitang si Emma naman ang nagdaranas nito. Kaya naman hindi siya tumigil na manalangin na sana ay makabalik ng buhay si Todd, lalo na at ang lala na ng mga nangyayari sa Israel. Pero hanggat maaari naman ay nagte-text at tumatawag ang lalaking si Todd sa kanyang asawa upang sabihin dito na okay lang ang kanyang kalagayan at hindi na ito dapat mag-alala. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang tumigil ang pagpapadala nito ng mga mensahe. Nawalan sila ng komunikasyon, pero hindi pa rin naman tumigil na umasa ang buntis na babaeng si Emma, na anumang oras o araw sa panahon na iyon ay muling tatawag sa kanyang pinakamamahal niyang asawa. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo ay wala na siyang natanggap na tawag mula dito, kaya naman sinubukan niya ng kontakin ang mga nakatataas na opisyal ng kanyang asawa. Pero bago niya pa ito magawa ay may 2 sundalo ang kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Nang makita niya pa lamang ang sundalong ito ay agad nang tumulo ang kanyang mga luha. Alam niya ang ibig sabihin ng pagdating ng mga sundalo sa kanilang bahay. Ibig sabihin lamang nito, patay na ang kanyang asawa. Ikinalulungkot po namin. Pero namatay po si Todd habang nakikipaglaban siya para sa ating bayan. Siya at ang 10 iba pa nadamay po sa pagbobombang ginawa ng mga teroristang grupo. Hindi po namin alam kung paano po namin sasabihin sa inyo to, pero pasensya na po talaga. Wala na po si Todd. Ito ang mga salitang gumimbal at nagpadurog sa puso ng babaeng si Emma. Noong mga pagkakataon na iyon, pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan pa para mabuhay. Handa na siyang tapusin ang lahat. Napaupo siya sa sahig habang naglulumpasay na umiiyak. Noong mga pagkakataon na ito ay medyo lumalaki na rin ang kanyang tiyan, kaya naman hindi maawat ang kanyang nanay sa pag-alalay sa kanya. Anong ibig niyo sabihin patay na yung asawa ko? Pinangako niya sa akin na babalik siya. Kakaalis na lang. Hindi sumisira ng pangako yung asawa ko. Kilala ko siya, mahal niya ako at hindi niya to gagawin sa akin. Pinangako niya na mamahalin niya ako at hindi niya ako sasaktan. Nasaan yung katawan niya? Sigurado ba kayo na siya yun? Nakita niyo ba yung singsing na dala niya? Pakiusap, sabihin niyo sa akin nagbibiro lang kayo. Habang ang nanay niya naman ay hindi rin matigil sa pag-iyak. Hindi siya makapaniwala na muling ang pagdadaanan ni Emma, ang malalagim at madidilim na yugto ng kanyang buhay. Wala siyang magawa kundi yakapin lamang ito habang umiiyak. Napakabuting tao ni Todd. At lahat ng mga kaibigan, kamag-anak at kakilala niya ay hindi makapaniwala sa kanyang biglaang pagpanaw. Ngunit ito ang mga sinugal niya para sa pangakong poprotektahan at gagampanan niya ang kanyang mga tungkulin. Nagdaan ng mga araw na nakatulala lamang si Emma. Hindi alam ang kanyang gagawin. Iniisip niya kung ipagpapatuloy niya pa ba ang kanyang buhay habang nakatitig sa mga larawan ng kanyang yumaong asawa. Hindi nga rin nagtagal ay dumating na ang katawan ni Todd. Kitang-kita niya kung gaano kasaklap ang naranasan ng kanyang asawa. Hindi niya nga rin ito kayang matitigan pa. Isang gabi habang umiiyak si Emma ay nakita niya ang naiwang laptop ng kanyang asawa sa tabi. At dahil miss niya na ito, ay kinuha niya ang laptop at binuksan, pero talaga namang hindi niya inaasahan ang kanyang mababasa dahil ang bumungad sa kanya ay ang liham ng pagpapaalam ng asawa niya sa kanya at sa kanilang magiging anak. Mahal kong asawa. Iyon ang bungad ng liham na nasa harapan niya. At sa pagpapatuloy niya pang pagbabasa ay sumikip ang dibdib niya sa kanyang mga nalaman. Pasensya ka na kung kailangan kong gawin tong liham na to. Pero kasama kasi sa training namin ang ihanda ang aming mga sarili na magpaalam anumang oras sa mga mahal namin sa buhay. At ginagawa ko ang liham na to para magpaalam sa iyo at sa magiging anak natin. Pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para makabalik ng buhay at ligtas. Pero inaamin ko na magiging napakahirap ng sitwasyon ko sa Israel. Malaki ang tsansa na hindi na ako makabalik pang buhay. Kaya magsisisi lang ako kapag hindi ko ginawa ang liham na to at hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa iyo.
Mahal na mahal kita, Emma. Noong unang araw pa lamang kitang makita ay alam ko na ikaw na ang babaeng tinadhana ng Diyos para sa akin. Sa katunayan niyan, noong nakilala kita ay hindi ako naghahanap ng mapapangasawa ko. Pero binigay ka ng Diyos sa akin at pinangako ko na papahalagahan at gagawin ko ang lahat para maibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Pinangako ko na hindi kita sasaktan pero mukhang mababali ko ang mga pangako na iyon. At kung sakali mang nababasa mo ang liham na to, ay isa lang ang ibig sabihin nun, na wala na ako at hindi mo na ako muli pang makikita. Pasensya ka na, Emma, kung nagawa ko to sa iyo. Pero katulad ng pagmamahal ko sa iyo ay ang pagmamahal ko sa ating bayan. Kaya maraming salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maranasan at matutunan kung ano nga ba ang totoong pagmamahal. At hanggang sa mga huling sandali ko ay ipapangako ko sa iyo at sa ating magiging anak na kayo ang iisipin ko. Huwag kang mag-alala dahil ibibigay naman ng gobyerno ang mga pangangailangan ng magiging anak natin. Sayang lang at hindi ko man lang siya makikita at mapapangalanan. Mahal na mahal ko kayo, Emma. Hanggang sa huli at hanggang sa muli nating pagkikita. Doon natapos ang liham na nagdulot para hindi na nga makagalaw at makapagsalita si Emma. Habang naglulupasay siya sa libing ng kanyang asawa, iniisip niya na pagkatapos ng libing, tatapusin niya na ang kanyang buhay. Hanggang sa biglang maalala niya, meron palang iniwan si Todd sa kanya na isang napakagandang regalo sa buhay. Ito ay ang kanyang anak. Tila ba biglang naalala ni Emma na nagdadalang tao siya. Isang bagay na muntik niya nang malimutan. Hindi rin naman nagkulang sa pagbibigay ng pakikiramay ang mga taong nakapaligid sa kanya at mga sundalong nakakakilala kay Todd. Hanggang sa may isang kwento ang nagpaantig ng sobra sa kanyang puso. Emma, ako to, kaibigan ni Todd. Kasama niya rin ako doon sa battlefield. Saad ng isang lalaking sundalo na lumapit kay Emma. Ang pangalan niya ay William. Alam ko na napakasakit sa iyo ng pagkamatay ng asawa mo. At bilang matalik niyang kaibigan, napakasakit din nun sa akin. Pero sana malaman mo na ang pagkamatay niyang yun ay nagdulot para mailigtas niya ang ilang daang mga buhay. Sinadya niyang magpaiwan para masiguradong makakatakas yung mga inosenteng taong naipit sa gulo. At siya pa mismo ang nagsabing bombahin na lang ang lokasyon niya dahil nandun yung mga terorista. Ginawa niya ang lahat para iligtas ang mas maraming buhay. Ang buhay ng mga bata, mga nanay, mga magulang na wala namang kinalaman sa digmaan. Ginawa niya yung lahat para sa kapakanan ng iba. Alam kong naging mahirap sa kanya na piliin ang kapakanan ng iba kaysa sa kapakanan ng sarili niya at kanyang sariling pamilya, pero namatay siyang bayani, Emma. At dapat tayong maging malugod para sa kanya. Huwag nating sayangin yung pagsasakripisyong ginawa niya. Kailangan nating tibayin yung loob natin. Kailangan nating maging mas matatag para sa kanya para hindi mapunta sa wala yung pagsasakripisyong ginawa niya. Emma, hanggang sa huling mga sandali, binabanggit niya ang pangalan mo. Mahal na mahal ka ni Todd. Mahal na mahal ka niya, Emma. Saad ni William na hindi rin matapos ang pagbuhos ng mga luha habang niyakap naman siya ni Emma at nagbahagian sila ng isang emosyonal na pagkakataon. Sobrang naantig si Emma nang marinig niya ang ginawa ng kanyang asawa at nilakasan niya ang kanyang loob na ipagpatuloy pa ang buhay kahit wala na ito sa piling niya, kung saan ay nagpalakas siya para hindi rin maapektuhan ang sanggol na pinagbubuntis niya. At nang tuluyan ng mga anak si Emma, pinangalanan niya ang sanggol bilang Kylie, alinsunod sa pangalan ng nanay ng kanyang yumaong asawa. At nagkasundo nga rin ang pamilya ni Todd at pamilya ni Kylie na magsama sa iisang bubong upang sa gayon ay mas maraming miyembro ng pamilya ang makapagdamayan sa isa't isa habang inaalala at binibigyan ng respeto ang mga memoryang naiwan ni Todd sa kanilang buhay. Hindi man ito ang inaasahang pagtatapos ng masayang pagmamahal ni Emma simula nang makilala niya si Todd, ay tinignan niya naman itong isang malaking biyaya. Nakasama ang kanyang anak na si Kylie ay nagkaroon siya ng mas malaking pamilya. Kaya naman kung nasaktan pero nagustuhan mo ang istorya natin ngayon, huwag mo naman kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.